Magandang umaga sa ulo ng ating mga tampok na balita sa oras na ito. Unang pulong ng House Quadruple Committee o Quadcom nakatagdang magsimula ngayong araw. Dangerous maneuvers at pagpapakawala ng flares ng Chinese Air Force sa ruta ng Philippine Air Force, kinundena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At Manibela Transport Group muling magsasagawa ng tigil pasada at mga kilos protesta sa iba't ibang bahagi sa bansa. Suspensyon sa implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP patuloy na panawagan. Nakatakda ngayong araw ang unang pagpupulong ng House Quadruple Committee o Quadcom. Isang 4-committee panel ang Quadcom na binuo ng Kamara upang imbestigahan ang posibleng ugnayan ng illegal Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs, operasyon ng illegal na droga, extrajudicial killings at paglabag sa karapatang pantao sa anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Itatakda ang agenda at ground rules ng House Quadruple Committee o Quadcom sa unang organizational meeting na nakaschedule ngayong araw ng Lunes, August 12. Pinagsama-sama ang 4 na House panels upang magsagawa ng investigasyon sa posibleng ugnayan ng illegal Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs, operasyon ng iligal na droga, extrajudicial killings at paglabag sa karapatang pantao sa kasagsagan ng anti-drug war ng dating Administrasyong Duterte. Binubuo ang Quadcom ng House Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts. Sa August 16, isasagawa ang Quadcom hearing sa Pampanga. Sa lawigan ni Raid ang isang illegal na Pogo Hub, gayon din kung saan nasabat ang bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu sa Mabalacat City at sa bayan ng Mexico. Kasi ang mayroong mga ating witnesses, no? Na nandiyan dyan malapit sa lugar na yan, na pwedeng humarap at pwedeng magbigay ng information. Kaya dadali natin ang community dyan sa lugar na yan. Kasi doon nga sa usapin ng POGO, human trafficking, torture, human rights violation, at saka yung alleged drugs, maring merong mga mag-share ng information dyan. Imbitado rin ang ilang general sa pambansang pulisya. Ayon kay Congressman Barbers, may mga nagpahayag ng kagustuhang ihayag ang kanilang nalalaman kaugnay ng mga isyung ito. All those people we invited sa POGO hearing, the likes of the mayor of Porac, the mayor of Banban, yung acting mayor ngayon, the CIDG personnel, the PAGCOR officials, and some PNP generals, no, including General Karamat, and we will also invite maybe General Mata, no, ng PIDEG, o yung Philippine National Police Drug Enforcement Group. Rosa Licos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mariing kinondena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mapanganib na aksyon at pagpapakawala ng flares ng Air Force ng China sa ruta ng Philippine Air Force habang nagpapatrolyang mga ito sa Bajo de Masinloc. Naritong report ni Asher Cadapan Jr. Unjustified, illegal at reckless. Ganito ay nilarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginawang mapanganib na pagmaniobra at pagpapakawala ng China ng mga flares sa ruta ng Philippine Air Force habang nagpapatrolya sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc na sakop ng teritoryo ng Pilipinas noong Huwebes, August 8. Dagdag pa ng palasyo, hindi pa napapakalma ang tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa dagat ay nagpapahiwatig na ang insidenteng ito ng instability pati sa Philippine airspace. Hinimok naman ng Pangulo ang China na kumilos ng responsable sa dagat man o sa himpapawid. Giniit din ng Pangulo na patuloy na idadaan ng Pilipinas sa diplomasya at mapayapang paraan ang paglutas sa mga ganitong suliranin sa West Philippine Sea. Sa pahayag naman ng Armed Forces of the Philippines, hindi nasaktan ng piloto at crew ng aircraft, subalit may tuturing pa ring provocative ang aksyong ginawa ng China's People's Liberation Army Air Force o PLAAF at naisapanganib ang buhay ng Philippine Air Force personnel na gumaganap ng tungkulin sa loob ng Philippine Maritime Zones. Iginiit din ni AFP Chief of Staff General
General Romeo Browner Jr. na ito ay malinaw na paglabag sa aviation safety regulations at international law. Magpapatuloy sila sa kanilang patrol at surveillance operations sa Scarborough Shoal at hindi magpapapigil sa ganitong klase ng insidente. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Matapos ang pag-ulang dulot ng Bagyong Karina at Habagat, nakapagtala ang Quezon City Health Office ng nasa 148 bagong kaso ng dengue sa lungsod. Karamihan sa mga kasong ito ay mula sa 12 barangay na idineklara ng dengue hotspots. Ito ay ang mga barangay ng Lourdes, San Isidro, Labrador, Santa Teresita, Batasan Hills, Bagong Bayan, Blue Ridge B, Libis, St. Ignatius, Baesa, Sangandaan, Talipapa at Tandang Sora. Ayon sa Department of Health, tumaas ng 33% ang drug cases sa bansa kumpara noong nakaraang taon. Karamihan sa tinatamaan nito ay mga bata edad 1 hanggang 10 taong gulang. Kaya naman muling ipinaalala ni DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo ang mga sintomas ng dengue gaya ng lagnat at pananakit ng katawan. Dagdag pa ni Asek Domingo, mas maiging kumonsulta agad sa doktor kung makaramdam ng mga sintomas para maiwasan ang paglala nito. Patuloy ang pagtaas ng bilang na nagkakasakit ng leptospirosis sa bansa ilang linggo matapos ang Bagyong Karina at Habagat na nagdulot ng matinding pagbaha sa malaking bahagi ng Luzon. Dahil dito, sinabi ng Department of Health o DOH na inaasahan na nila ang pagtaas ng bilang ng mga ngailangan ng doxycycline. Ang doxycycline ay ang gamot na inirereseta laban sa sakit na leptospirosis. Gayunman, ayon kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, kailangan munang magpakonsulta sa doktor ng sinumang pinaghihinalaang tinamaan ng leptospirosis para makakuha ng reseta. Pagtitiyak pa nito, hindi dapat mag-alala ang mga kababayan natin dahil sapat ang supply ng doxycycline sa bansa. Sa kasalukuyan, available ang doxycycline sa mga public health center at mabibili rin sa mga botika basta may reseta. Tiniyak din ni Domingo na kaya ng healthcare system ng bansa ang tumataas na bilang ng leptospirosis. Pero may paalala sa ating mga kababayan na lumusong sa baha, mas makabubuting magpakonsulta na sa doktor at maresetahan ng gamot para maiwasan ang pangangailangan na dalhin pa sila sa ospital. Muling nagsilbi ng warrant of arrest ang National Bureau of Investigation 11 kay religious leader Apollo Kibuloy. Ngunit bigo namang mahuli ito ng NBI matapos hindi mahanap si Kibuloy sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Ang detalye sa ulat ni Lalaine Moreno. Bigo na namang maaresto ng National Bureau of Investigation 11 ang religious leader na si Apollo Kibuloy at 4 na kapwa niya akusado. Nitong Biyernes ng hapon, muling pinuntahan ng NBI 11 ang KOJC compound sa Buhangin, Davao City upang isilbi ang warrant of arrest mula sa korte sa Pasig City at Davao City. Ganon din ang arrest order mula sa Senado. Hindi gaya ng PNP, mapayapang naisilbi ng NBI ang warrant of arrest sa loob ng 1 oras. Hindi naman kasi the KOJC personnel as well as dito yung mga lawyers nila, pinapasok naman tayo. Ayon kay NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao, nais umano nilang kumpirmahin ng mga kumakalat na impormasyong nasa loob ng compound nagtatago si Kibuloy. Pero pagkatapos ng mahigit 1 oras na paghahanap ng NBI kasama ang abogado at opisyal ng KOJC, ay hindi nila nakita si Kibuloy. Pinasok namin yung kingdom, consists of 4.2 hectares, a 3-story kingdom, and meron siyang underground. Pinasok natin yung buong area. And so far, wala naman tayong nakitang mga akusado, including Pastor Kibuloy. Sakaling sumuko sila sa mga otoridad, ay handa umano silang magbigay ng proteksyon kay Kibuloy at kasamahan nila. Ayon naman sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torion, hindi na umano kailangan magdala ng mga armas kung nais pasukin ng PNP ang compound. I think there is no need anymore. That would be the 7th or 8th times that they would be doing that, and that would be a disservice already to the warrant.
Pero ito naman ang tugon ng KOJC sa hamon ng PNP na magdala ng mahigit 1,000 pulis upang galugarin ang lahat ng sulok ng 30 hektarya na KOJC compound. Hindi kailangan na magdala ka ng maraming armas dito kung makipag-cooperate po sila sa amin. No? Wala namang problema yon if they will properly cooperate with us. No need to show force, no need to bring armalites, no need to bring a lot of helicopters. Si Kibuloy naharap sa kasong human trafficking at sexual and child abuse. Lelaine Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nasawi ang isa sa mga suspect sa Percy Lapid Slay case sa gitna ng pag-aresto ng mga pulis sa Batangas bandang umaga nitong Linggo, August 11. Sa isang panayam, idinetalyo ni National Capital Region Police Officer Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr. ang pangyayari kung paano nakipagnegosasyon ang mga pulis sa suspect na si Jake Orly Mendoza. Sinubukan umano siyang kumbinsihin ng kanyang pinsan at isang negosyador para sumuko. Ngunit matapos ang negosasyon, saka nangyari ang insidente na ikinasawi nito. Nahanap ng NCRPO ang pinagtataguan ni Mendoza makalipas ang 3 buwan matapos na kumpirmahin ng self-confessed gunman na si Joel Escorial ang pagkakakilanlan ng suspect. Inanunsyo ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang ipatutupad na recalibrated approach ng PNP laban sa illegal na droga kung saan imbes na mga drug pusher o user sakali ang target, tututukan ng mga pulisya ang mga source at supply chain. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief na sa ngayon, mas pagtutuunan ng pansin ng PNP ang mga high-value drug personalities at ang kalakaran ng droga sa bansa. Anya, ang mga ito ang nagpapatakbo at kumikita sa droga, kaya sila ang dapat nabantayan at hindi ang mga user at pusher sa kalye na kung minsan ay biktima lamang. Inaasahan na ang paraan na ito ay magiging mas epektibo at hindi madugo dahil mas pinahahalagahan na umano ng kampanya ang karapatang pantao habang pinupuksa pa rin ang ugat ng problema sa droga. Mas paiigtingin din ng pulisya sa recalibrated approach ang intelligence operations nito at ang mas malawak na pakikipag-ugnayan sa komunidad upang matukoy at malansag ang mga sangkot sa iligal na droga. Muling magsasagawa ng tigil pasada at mga kilos protesta ang transport group na Manibela ngayong araw mula sa kani-kanilang mga strike center sa iba't ibang lugar sa bansa. Nananatili pa rin ang panawagan ng grupo na suspendihin ang implementasyon ng Public Transportation Modernization Program o PTMP sa kabila ng hindi pagsang-ayon dito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang detalye sa ulat ni JP Nunez. Simula alas 5 ng umaga ngayong August 12 hanggang bukas August 13 ay magsasagawa ng tigil pasada at protesta ang transport group na Manibela mula sa kani-kanilang strike center sa buong bansa. Dito sa National Capital Region, kasama sa mga lugar na magtitipon-tipon ang mga tsuper at operator ay ang mga kalsada ng Monumento Circle, Nagtahan Manila, Pasig Palengke, Gatchalian Pure Gold Parañaque, Star Mall Alabang, Punta Manila, Muñoz Market, Marcos Highway sa Marikina, Barangay Gulod sa Novaliches, Quezon City, Camarin Zapote Road sa North Caloocan at Pulang Lupa Bernabe sa Las Piñas City. Sa hapon naman ay full force ang mga tsuper at operator mula South NCR at Maynila sa Heritage Baclaran. Bukod sa Metro Manila, mayroon ding magtitigil pasada sa Calabarzon, Central Luzon, Western Visayas, Central Visayas at Eastern Visayas, gayon din sa Mindanao. Sa August 14 naman, araw ng Miyerkules ay itutuloy ng Manibela ang kanilang gagawing marcha patungong Menjola sa Maynila. Mula alas 6 ng umaga ay mag-iipon-ipon sila sa Welcome Rotunda sa Quezon City at saka tutulak papuntang Menjola ng alas 8 ng umaga. Ayon sa grupo, nais ng gobyerno na alisan sila ng hanap buhay dahil sa pagtanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mungkahing suspindihin muna ang implementasyon ng Public Transport Modernization Program o PTMP.
Sa naunang anunsyo ng Manibela noong nakaraang linggo, sinabi nito na mula August 14 hanggang August 16 ang plano nilang 3 araw na transport strike. Ang transport group naman na Piston ay makikiisa din sa protesta sa kaparehong layunin, ayon sa National President nito na si Modi Floranda. Ayon naman sa Department of Transportation o DOTR, hindi naman agad mape-phase out ang mga tradisyonal na jeepney dahil gagawing unti-unti o by phase ang implementasyon ng PTMP. Dagdag ng ahensya, tuloy-tuloy ang magiging implementasyon ng programa dahil mayorya sa mga public utility vehicles ang nag-comply sa programa. Bukas naman ang DOTR sa mungkahi na magkaroon ng PTMP Summit kung saan pag-uusapan dito ang mga issue sa implementasyon ng PTMP at mabigyan ng solusyon batay sa mungkahi ng mga transport group. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Samantala, narito ang lagay ng trapiko sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa live feed ni Ambrose Besoro at Daniel Yanga sa Commonwealth Avenue, makikita po natin sa right side ng ating screen na papunta ng Novaliches na mabigat na po at unti-unti na pong bumibigat ang daloy ng mga sasakyan sa area na yan. At sa kaliwa naman po papunta ng Quezon City ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan. Sa ating live feed dito po sa may EDSA Bagong Barrio dito sa may Caloocan, sa right side po ng ating screen na papunta ng monumento ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan na nagkakaroon ng kaunting pag-ipon dito sa may U-turn slot. Sa left side naman po papunta ng Balintawak at Muñoz ay maluwag naman po ang daloy ng mga sasakyan. Narito naman ang lagay ng trapiko sa North Luzon Expressway o sa NLEX. Makikita po natin sa iba't ibang bahagi ng NLEX na wala naman pong naiuulat na pagbigat o heavy traffic sa mga lugar na yan. Bukod po dito sa may Mindanao Toll Plaza na may kaunting pag-ipon po dito sa may toll gate, lalo na po dito sa may cash lane. At sa drone video naman po nakuha ni Jimmy Cordillera sa Pardo Service Road sa Cebu City, tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane papuntang Basak at Talisay, Cebu City. At yan ang ating traffic update ngayong umaga. Tagumpay na nakubkob ng Ukrainian forces ang karamihan sa bayan ng Kursk sa Sudsa region na kontrolado ng Russia. Ikinagulat naman ng Russia, US at Western countries ang surprise cross-border attack na ito ng Ukraine. Alamin natin ang detalye kay Jeffrey Reyes, live. Yes, Jeffrey, good morning. Yes, good morning Kuya, good morning Celine. Aabot sa 1,000 Ukrainian troops na may kasamang tangke at armored vehicles ang nakapasok sa cross-border ng Western Kursk region noong Martes ng umaga. Sa ikatlong taon ng digmaan, ito ang maituturing na isa sa pinakamalaking pag-atake na inilunsad ng Ukraine laban sa Russia, dahilan upang akusahan ng Russian President Vladimir Putin ng provocation ang Ukraine. Nagsagawa naman ng missile attack ang Russian forces, gayon may bigo itong maitaboy ang malakas na opensiba ng Ukrainian forces. Nagdeklara naman ng state of emergency ang Kursk Oblast habang isinailalim naman sa counter-terrorism operation ang Belgorod, Bryansk at Kursk region upang malimitahan ang galaw ng mga tao, sasakyan at phone tapping activities. Dahil sa pangyayari, ikinagulat di lamang ng Russia kundi maging ng US at Western countries ang surprise cross-border attack na ito ng Ukraine. Balik sa iyo, Celine. Maraming salamat, Jeffrey Reyes, live mula sa Grand Prairie, Canada.
Nakatakdang dumating bukas ng hapon, August 13 sa Villamor Air Base, ang double gold medalist na si Carlos Yulo kasama ang iba pang mga Pilipinong atleta na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa Presidential Communications Office, personal na sasalubungin at iwe-welcome ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pinoy Olympian sa Malacanang. Matapos ang welcome ceremony, magkakaroon din ng dinner at reception para sa mga atleta. Umabot na sa mahigit 150 milyong piso ang tinatayang pinsala ng African Swine Fever o ASF sa mga hog raisers sa bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro. Ang detalye sa ulat ni Christian Lopez. Apektado na ng African Swine Fever o ASF ang nasa 1,516 na hog raiser sa 18 barangay sa bayan ng San Jose, Occidental Mindoro. Batay sa tala ng Municipal Agriculture Office ng San Jose, umabot na sa 150,097,000 pesos ang estimated loss ng mga nag-aalaga ng baboy na apektado ng pagkalat ng naturang sakit. Habang nasa 12,791 na ang bilang ng mga alagang baboy na isinailalim sa kaling procedure. Ayon sa Municipal Information Office ng San Jose, patuloy namang nagsasagawa ng depopulation sa Barangay Ansiray ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng virus sa mga kalapit barangay. Sa ngayon wala pang eksaktong detalye na ibinibigay ang Municipal Agriculture Office ng bayan ng San Jose, bunsod ng kaso ng African Swine Fever sa kanilang bayan. Samantala, mahigpit namang binabantayan ng ASF Surveillance and Monitoring Team ng lokal na pamahalaan ang mga supermarket, slaughterhouse at mga tindahan ng karning baboy upang malaman kung ito'y dumaan sa pagsusuri o kung mayroon itong meat inspection certificate. Christian Lopez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumaba ng 63.64% ang crime rate sa Mimaropa Region sa unang linggo ng Agosto kumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa datos ng Regional Investigation and Detection Management Division ng Police Regional Office 24B mula August 1 hanggang 7, mayroon na lamang 52 na naiulat na krimen sa rehiyon. Mas mababa ito sa 143 na naiulat sa kaparehong panahon noong 2023. Dagdag pa ng pulisya, 68 na wanted individuals na ang kanilang nahuli, kabilang na ang 20 most wanted persons. Umabot na rin sa 19 na mga drug suspect ang kanilang naaresto at nakakumpiska na ng nasa 54 na gramo ng shabu na hinihinalang hindi bababa sa 300,000 pesos ang halaga. Nahuli rin ang ilang sangkot sa illegal logging at illegal gambling operations. Ang mga naarestong suspect ay dinala na sa mga tanggapan ng pulisya para sa karagdagan pang investigasyon. Muling naglabas ng aabot sa 4,389 tons ng sulfur dioxide ang bulkang Kanlaon sa Negros Island nitong nakaraang weekend. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, ito na ang pangatlo at pinakamarami ng volume ng sulfur dioxide na ilalabas ng bulkan sa taong ito. Nakapagtala na rin ng nasa 20 pagyanig sa paligid ng bulkan. Bunsod nito na nanatiling nakataas ang Alert Level 2 sa bulkang Kanlaon. Muling pinaalala ng ahensya na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Bawal din ang pagpapalipad ng anumang uri ng aircraft malapit dito. Dagdag pa ng PHIVOLCS, anumang oras ay maaaring maglabas pa ng usok ang bulkan at magkaroon ng phreatic eruption. Matatandaan noong June 3 nang huling pumutok ang bulkang Kanlaon matapos ang 7 taong inactivity nito. Sa pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng Wish 1075, handog nito ang ika-14 na installment ng Wish Day Concert na ginanap sa Araneta Coliseum kagabi. Bukod sa live performances, isa sa highlight ng konserto ang pagtulong sa charitable organizations na napili ng Ambassadors of Charity and Goodwill. Ang detalye sa ulat ni Jed Neresina.
Isang gabi ng musika, drama at kawanggawa ang tampok sa espesyal na selebrasyon ng ika-10 anibersaryo ng nag-iisang FM radio on wheels na Wish 1075. Katuwang ang KDR Music House, isang kwento at performances ang muling nagparamdam ng iba't ibang emosyon sa ating wishers. Apat na charitable organization din ang napili para maging benepisyaryo ng mga Ambassador of Charity and Goodwill at Wish 1075. Nakatanggap ang bawat isa sa mga organisasyon ng 100,000 piso na gagamitin naman nila sa iba't ibang programa para sa kanilang mga tinutulungan. Masaya naman ang mga charitable organization na mapili bilang benepisyaryo. Lubos ang kanilang pasasalamat sa natanggap dahil malakian nila itong tulong para sa kanilang mga advokasya. Thank you so much for inviting us and for allowing us to share our advocacy, our work for and with the children. This will greatly affect and make an impact, life-changing impact sa lives of the different children that we work with. As non-government organization, yung tulong na maibibigay nyo sa amin, ito yung driving force namin to continue our quality service sa ating mga bata. Itong mga donation din po na to ay lahat talaga mapupunta sa mga hinahandog din po namin bata, and yung mga inaano po nila mga pangailangan, may possibility, actually malaki possibility po na maibigay po yung lahat ng pangailangan din po nila. Kaya marami po talagang salamat dahil isa po kami sa mga napili niyo. Okay, kahanga-hanga po ang ginagawa ng Wish. Kasi hindi lang puro enjoy sa kanta, sa banda. Meron din pong service na ginagawa. Ngayon, nagpapasalamat kami kasi napapansin yung mga pasyenteng may cancer. Samantala'y kinatuwa rin ng mga Ambassador of Charity and Goodwill ang kakaibang ideya na pagsamahin ng musika, drama at kawanggawa sa iisang selebrasyon gaya nito. Actually, hindi ko ina-expect na ganito siya kalaki. Hindi ko kasi siya ma-compare sa mga charities na nakantahan ko before. This is beyond compare. Itong Wish, there's no words. It's wonderful. Yun nga po yung maganda sa Wish dahil hindi lang po sa music or sa ibang field sila magaling. I mean, nag-reach out din pala sa mga nangangailangan, tsaka yun nga, tapos win-win situation. Yeah. Entertainment and helping people. Tama. Aside from sharing our music and performing for everybody, na opportunity to help our fellow men, that's our responsibility sa lipunan at sa taong bayan. Kaya masayang-masaya kami na naging bahagi kami sa lahat ng mga efforts na ito. Hindi nagtatapos sa ika-10 anibersaryo ng Wish 1075 ang pagsuporta ng istasyon sa mga awiting OPM, pagdiskubre ng mga bagong talento at pagtulong sa mga kapwa nating nangangailangan. Jed Meresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating iiwang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Book of Proverbs chapter 18 verse 10 na nagsasabi, "The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it and is safe." Ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. Good news po mga kasangbahay dahil magpapatupad ng big time rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo mga kumpanya ng langis ngayong linggo. Sa pagtaya ng oil industry players, mababawasan ng 2 pesos and 40 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos ang kada litro ng gasolina.
piso at 80 sentimos hanggang 2 piso naman ang posibleng matapya sa presyo ng diesel. Habang ang kerosene naman ay inaasahang magro-rollback ng 2 piso at 20 sentimos hanggang 2 piso at 40 sentimos. Kaya sa mga motorista, hintayin niyo po ang ating big time rollback na ipatutupad bukas para makatipid. Galing, Ang sarap naman sabihin ng ganung rollback. 2 piso. Minsan kasi centavos lang sinasabi natin. Ito, 2 piso. Minsan Parang ngayong ano lang yan, ngayong taon lang nangyari. ngayon Tama pa lang ba? tayo 2 pesos, no? Ganda, big time roll. Pwede na long ride. Kaso yung iba may Travel pasok na. na. Ngayon nagbalik eskwela. Kanina nga medyo traffic na nakita ko. Sabi ko, bakit kaya ganito ka-traffic na? Ang aga ko naman umalis. Yun pala kasi nga. Dahil yung iba, ngayon yung balik nila ng balik eskwela. Oo, lalo na sa mga universities, mga college, ayan, ito napasukan na nila. Kaya abangan na rin. abangan na natin ang mga traffic. Yes. Traffic. At saka may mga, parang napapansin ko rin, ang dami rin mga ginagawang kalsada. Siguro kasi galing sa bakasyon, di ba, dumaan yung bakasyon, tapos nag-schedule ng mga gawa ng kalsada dahil nga bakasyon. Kaso medyo na delay yata. Kasi nung bagyo. Pero may mga kalsada pa rin na hanggang ngayon, under construction pa rin, kaya makaka-apekto. May mga kalsada na sarado at some point ng araw. Kaya lalo na kapag mga rush hour, mararamdaman talaga. Kasi ako pagka bumabiyahe ako, nararamdaman ko talaga na traffic. Yung traffic during rush hour, kapag naabutan ka talaga ng rush hour, saan mo na? Medyo traffic talaga. Kaya itong 2 piso na to. Laking Ito, yan ako, itatago ko to sa baul, ipicturean. Para maalala ko kung kaya bukas pala. Very memorable. Bukas. 2 Kaya magpagas na sila bukas ng umaga, pwede na. O kaya mamayang alas 12, no? Kasi may Yung ibang iba. mga gas station meron. Yung iba pero usually yung mga gasoline na 6 a.m. Tapos ito pa, may nakita kasi akong post nung kailan lang. Para may mga gasoline stations na hindi ganun ka, ano ba tawag doon? Kilala yung pangalan. Minsan hindi calibrated yung mga pumps nila. Kaya ingat tayo sa mga ganung gasoline. Minsan kasi mura eh. Tapos kapag nagpagas ka, hindi pala tama yung nababayaran mo litro. Minsan sabi. O kasi yung motor, usually ibang mga motor, 4 na litro lang yung tangke. Nagpagas siya 7 liters yun. Kaya parang medyo, di ba, medyo sketchy. Kaya ingat-ingat tayo sa mga ganung klaseng mga gasolinahan. Take note po mga kasangbahay. Eto naman po, attention po sa mga pasaherong sumasakay sa LRT-1. Ayon po sa Light Rail Manila Corporation, pansamantala pong titigil ang operation ng LRT-1 sa loob po ng 3 weekends. Ito po ay bilang paghahanda sa inaasahang pagbubukas ng LRT-1 Cavite Extension Phase 1 sa 4th quarter po ng 2024. Suspendido po ang operation ng LRT-1 mula Fernando Po Jr. Station hanggang Baclaran Station sa mga sumusunod po na araw. Ito po, paki-take note mga kasangbahay, August 17 to 18. August 24 to 25 at August 31 to September 1. At pinapayuhan po ang mga maapektuhang pasahero na gumamit muna ng alternatibong transportasyon. Ayan, nakita ko nga may mga nag-share nito. Sabi nila, hala, may pasok ako. Yung iba kasi ng mga college students nga, may pasok din sila na ng Sabado. Tapos yung iba naman sabi niya, hala, hindi ako marunong mag-commute sa baba. Ang alam lang nila, ito yung sa LRT lang, yung taas. Sabi niya, paano na kaya? Pero meron pala tayong parang mga mobile app, may mga mobility app yung tawag nila na pwedeng doon mo malaman kung ano yung mga gagamitin mo sa pagko-commute. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan ng application na yun. Pero maganda siyang gamitin para dun sa mga kasangbahay natin na hindi marunong mag-commute sa baba, yung taas lang. Okay, sa carousel, di ba? Kasi kung ano naman yung linya ng LRT, dun din dumadaan yung carousel. MRT yata ang MRT. carousel eh. Pero ito, Fernando Po Jr., wala bang... Ang LRT kasi mula dito sa Roosevelt, Fernando Po Jr. na kasi ang pangalan Fernando niya. Po. PJ na pala. Ano bang direction yun? Pa-north. Ay, pa-north ba? So wala. Kabila. Meron, Kasi yung monumento. alang carousel kasi mula dito sa Balintawak, papuntang Parañaque, di ba? Pasay. Parañaque. Ito papuntang Maynila. Kasi So, yung LRT1. magkaibang So ang meron, itong monumento hanggang sa may landmark.
Sa may Pasay. Trinoma, yung carousel. Oo, yun lang. Pag ganon. Siguro Espanya sila dadaan. Pero kunyari, pupunta ka dito, papuntang Santa Cruz, gano'n. Medyo malayo. Lalo na kasi naalala ko kasi pagka papasok ko dati sa Intramuros, LRT talaga yung pinakamabilis. Kapag ka sumakay ka sa baba Sa baba. ka sumakay, medyo matraffic ka sa Espanya. Oo. Kaya i-research na nila. Baka medyo mapamahal nga sila kung yung iba yung mga ride-hailing apps din. Kasi di ba mahirap, medyo malaki din yung binabayad din nila. Dito sa LRT, mas mura ang pamasahe. Pero malaking tulong ang carousel kasi naalala ko dati ang dependent lang ako sa MRT, LRT. Pag wala yan, ako po, Wala ka. sa EDSA minsan sa EDSA, di ba, Diretso traffic. Kaya malaking tulong ang carousel. Kaya mga kasangbahay, sa mga di pa marunong mamasahe, i-research nyo muna po sa baba kung paano kayo makakapunta sa mga pupuntahan ninyo. Samantala, abiso naman po sa mga motoristang bumabiyahe sa Pasig City. Magsasagawa po ng construction works ang Meralco sa kahabaan ng C5 Road sa August 14 at 16. Araw po yan ng Miyerkules at Biyernes. Inaasahang maapektuhan nito ang daloy ng trapiko, partikular na sa Julia Vargas Avenue hanggang Lanuza Avenue, southbound sa Barangay Ugong. Kaya pinapayuhan po ang mga maapektuhang motorista na humanap muna ng alternatibong ruta para hindi maabala. Ayun na nga. Dumadaan ka ba dito, broski? Siguro pag galing clinic. Si C5 sa may Lanuza. Ayan. Tingnan natin. Kailan yan ulit? August 14. This week. Wednesday. Oo. Kaya kailangan. Medyo pa naman yung busy talaga yung kalye. Road na yan. Kasi maraming mga dyan parang galing Pasig din kasi tsaka galing Taguig dyan. Dumadaan din minsan papuntang EDSA. Kaya sana natin medyo magta-traffic dyan sa part na yun ng C5. Magbaon po tayo ng marami bang huli dyan. Pasensya. Huli? Hindi ko alam. Naman ako nahuli. Kasi parang doon sa part ng Pasig, lagi kami nahuhuli dati. Talaga? Kami nga kabantay ng mga MMDA. MMDA ba sa Pasig? Pero parang hindi naman masyado nakakalito. Sa Makati pa minsan nakakalito yun. Siguro pagka mga first timers, pag mga taga-probinsya. Grabe ka naman. Ayun. Pero yun tayo kasi alam ko kasi yung kalye na to, ito rin yung mga daan papuntang sa mga malaking malls doon sa may Mandaluyong. Tsaka papunta doon sa mga stations ng LRT and ng carousel. Kaya mamaya maapektuhan. Pati yung mga nagko-commute sa baba. Kaya maganda na aware sila para ma-reschedule na nila kung sakaling may appointment sila, di ba? Ito naman, panawagan naman sa mga kabataang Q-Citizen. Kayo po ay inaanyayahan na makisaya at makiisa ngayong araw sa hashtag QC Youth Fair ng lokal na pamahalaan sa pangunguna po ng QC Youth Development. Pumunta lang sa Quezon City Hall High-Rise Building Covered Pathwalk mamayang alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Kabilang sa mga libreng serbisyo at programa na maaaring i-avail dito ay ang QCID application, verification and binding, scholarship at youth organization registration program, medical consultation at HIV screening and testing, legal consultation, PWD ID application at PWD welfare assistance, career guidance, employment assistance at marami pang iba. Para sa kompletong detalye, i-check lang po ang official Facebook page ng QC Youth Development Office. Sa mga i-take advantage natin kasi libre ang medical consultation, HIV testing, saka legal consultation, di ba? At least na kung magbabayad pa tayo punta na tayo dito kasi libre yung mga ganitong programs. Ang ganda na sa pangunguna ng QC Youth Development Office. Pero sa mga iba pang detalye, punta po tayo sa Facebook page ng QC Youth Development Office. Nandyan po yung mga kabuang detalye kung ano po yung mga programs na pwede nating ma-avail. Tsaka yung oras, it's from 7 a.m. hanggang 4 p.m. Kaya kung may mga libreng araw po tayo, puntahan po natin yan para syempre libre yung mga services na pwede nating ma-avail dyan. Maganda talaga nagpa-follow tayo sa mga ganitong mga official pages. Official pages kasi minsan hindi natin alam na may mga ganito palang services na 'di ba gagastos tayo ng malaki pero meron palang mga libre na ino-offer sa government. Libre na ino-offer sa government. So kailangan talaga maging aware tayo kasi sayang naman yung mga services nila. Okay, follow din natin lalo na kapag
Kunyari, from kada city natin, may mga official Facebook page. Maganda na i-follow natin. Kasi naalala ko rin before yan, nung during pandemic days, hindi kami naka-follow sa Facebook page sa Las Piñas. So may mga updates na nalalaman lang namin sa mga kapitbahay. Kaya maganda talaga na kapag sa LGU natin, i-follow natin. Kasi ngayon, di ba, ang pag-broadcast na is, kumbaga, yung mga info, usually yung mga nasa Facebook page. Kasi di ba ang tao nasa social media na madalas. Kaya follow natin. Yung Saka yun na lang yung i-chismis natin. Yung mga information. Mga facts. Mga facts. Diba? Ganyan yung magandang chismis. Ayan, ito naman po, job alert naman po para sa mga Navotenyo. Naghahanap po ang Navotas City Schools Division Office Human Resource Management Office ng Project Development Officer 1, Administrative Assistant 3 at Administrative Assistant 2. Para po sa mga interested po na applicants, mag-register po sa link na bit.ly/STO Navotas August 2024 vacancy 0. Ang deadline po ng application ay hanggang sa August 13, 2024, araw po ng Martes. Hanggang bukas na lang po ito. Kung meron po kayong katanungan, pwede kayong tumawag kay Ms. Genesis Ann Gonzalez, Administrative Officer 4 sa numerong 8355-5032 o magpadala po ng email sa genesis.gonzalez@deped.gov.ph. Yan, pwede nyo po yan screenshot mga kasangbahay yung details na to sa atin pong sa inyo pong mga screens. Yan, maganda dito, no? Kasi ito palang mga jobs na to na nabanggit natin, yung administrative assistant, para rin pala ito makabawas sa mga workload din ng mga teachers. Kasi mga non-teaching personnel pala itong mga ito. Kayo ba, ate, meron kayong mga ginagawa din ng mga administrative tasks na parang nakakadagdag sa trabaho niyo bilang teachers? Sa amin, normal yun yung mga mga paperwork sa teacher. Pero iba kasi yung ginagawa ng administrative tasks. Like for example, sa registrar sila yung nag-aayos ng mga records ng mga bata, yung mga iba't ibang forms. Iba talaga yung work ng teacher. Kung i-compare natin doon. Yun kasi more on clerical work sila. Sa amin talaga teaching. So yung mga dagdag na paperworks, kami talaga ang may trabaho na gawin. Kasi naman parang may nakita akong article, parang last year, ang DepEd, yung DBM, meron silang budget para dun sa parang 5,000 na mga non-teaching personnel, ito nga mga PDO, tapos mga administrative assistant, para nga daw kasi makabawas din sa ginagawa ng ibang teachers, especially sa mga public schools. Kasi parang ang dami nga daw ng workload ng mga teachers na hindi na sila nakaka-focus sa pagtuturo lang kasi meron pa silang iba ginagawa. Iba kasi sa DepEd ang dami talaga nilang forms na minsan yung mga forms na fini-fill up ng mga teacher, bawat isang estudyante, hindi na nila sakop ng work. Kaya okay to na merong mga administrative aid. Sa amin kasi sa college, iba kasi sa CHED. Okay. Ito nga kasi, hirap talaga. Akala ko kasi pagka-teacher ka, tuturo ka lang. Oo. Akala ko rin yung dati. Akala mo, madaming paperworks pala, no? Oo, madaming paperworks. Lalo na sa DepEd. Kasi, ikaw pa yung bibisita sa mga bata. For example, di siya pumasok, mag-home visit ka pa, ganyan. Marami talaga silang work. Kaya saludo tayo sa mga guro natin. Mga guro na. Para sa mga kabataan talaga ng Pilipinas. Yan. Eto, magbalik na naman tayo sa ating kasaysayan dahil itinalaga ng United Nations ang August 12 bilang International Youth Day. Isa itong natatanging okasyon na ang pangunahing layunin ay pag-ukulan ng atensyon ang mga usaping kinakaharap ng mga kabataan. Balikan natin ang kasaysayan nito sa ating Today in History. August 12, 2000. Sa araw na ito ay ipinagdiwang sa kauna-unahang pagkakataon ang International Youth Day. Ang annual occasion na ito ay nagsisilbing awareness campaign upang mabigyan ng kaukulang atensyon at aksyon ang mga usapin at mga suliraning kinakaharap ng mga kabataan. Ang ideya sa pagkakaroon ng isang International Youth Day ay iminungkahi ng mga kabataang dumalo sa unang session ng World Youth Forum of the United Nations System na isinagawa sa Vienna, Austria noong 1991. Sa nangyaring forum ay inirekomenda na dapat magdeklara ng isang International Youth Day para sa fundraising at promotional purposes upang masuportahan ng United Nations Youth Fund katuwang ang mga youth organization. Taong 1998 ay idinaos ang first session ng the World Conference of Ministers Responsible for Youth sa Lisbon, Portugal.
kung saan isang resolution ang inadopt na nagdedeklara sa August 12 bilang International Youth Day. Ito ay inendorso ng 54th session ng United Nations General Assembly noong December 17, 1999 sa pamamagitan ng resolution na may titulong Policies and Programs Involving Youth. Nagrekomenda rin na mag-organisa ng public information activities sa lahat ng antas bilang pakikiisa sa okasyon. Nang sumunod na taon ay idinaos at ipinagdiwang sa unang pagkakataon ang International Youth Day. Ngayong 2024, ang International Youth Day ay may temang From Clicks to Progress, Youth Digital Pathways for Sustainable Development. Naalala ko tuloy nung nakaraan lang kasi nag-host kami ni Joshua sa Cinebata Awards para sa Anak TV. Merong sinabi doon yung president ng Anak TV, si Ms. Elvira Yapko. Sabi niya, we salute daw yung mga producers ng mga programs or mga networks na gumagawa ng mga shows na pangbata para sa mga kabataan. Kahit na wala daw doon yung malaking kita at pagkilala. Sobrang tumatak sa akin yun. Kasi ang iisipin mo, yung mga klase ng mga shows na, mga child-friendly, child-appropriate na mga shows, parang wala sila masyadong mga sponsors, ganyan. When in fact, itong mga shows na to, isa to sa tumutulong para ma-mold yung mga kabataan natin. Kumbaga, nag-guide dun sa mga kabataan natin. Kaya sabi niya, don't be afraid daw na gumawa ng mga shows nga, na mag-produce ng mga ganitong klaseng programa para sa mga kabataan. Dahil yung daw natin ngayon, yung population daw natin is pabata. So, mas marami tayong chances para tayo makaambag, makapag-influence sa mga kabataan natin. Kaya maganda rin na nako-commemorate natin itong International Youth Day para meron tayong, kumbaga, maisip na mga practical ways din. Paano ba natin matutulungan yung mga kabataan natin? Actually, dito tayo swerte, yung generation natin. Swerte tayo kasi ang dami nating naabutan na ganyan. Di ba meron pang mga show nung bata tayo nagtuturo about science, about math, about history, which is very good kasi nakakatulong talaga sa atin na i-enjoy natin yung show at the same time natututo tayo. Ngayon kasi parang bihira na talaga yung mga ganitong show, Hirap makagila. Pero naisip ko nga yung International Youth Day naman, hindi man siya para lang dun sa mga bata na yung mga minor de edad. May mga kabataan din na may mga workings, mga nagtatrabaho na. At kasama naman din sila dun sa pag-celebrate natin kasi isa din yun sa mga issues na gustong ma-focus din ng UN about the International Youth Day. Kasi nga, may mga kabataan na nagkakaproblema nga dahil di ba may ibang mga bansa na may culture na kapag dumating ka sa ganitong edad, you're on your own, di ba? May mga ganon. Kaya sa mga ganong mga cases na yung problema ng unemployment din, nagiging issue rin yun ng kabataan din. Hindi lang siya para din sa mga nakatira pa sa mga pamilya nila, sa mga magulang nila. Kaya isa rin yun sa gustong i-focus na issues. Pati yung, dahil nga doon, kumbaga, dahil kasi doon sa unemployment tsaka financial problems, ang daming nagsasangang mga problema pa. Pumapasok na yung mga mental health issues, pumapasok na yung mga drug abuse issues, kung ano-anong mga sangang-sangang na umbrella nung financial problem lang ang pinagmumulan. Kaya isa rin yun na gusto, kumbaga, ang gusto nila yung ugat ng mga problema talaga, yung ma-target nila, hindi yung band-aid solution. Saka naalala ko nga rin pala, bukod dun sa mga binanggit mo, may mga kabataan din pala na pagdating nga nila at ng certain age, pero nakagad na mga fixed marriage. Kasi parang dahil nga sa poverty, financial problems, parang nawawalan na ng freedom yung mga kabataan natin kasi maaga silang pinapakasal. Ganyan, nagkakaroon na sila kagad ng anak. Which is, meron pa naman sila sanang time para mag-grow, makilala nila yung sarili nila. Kaya ang ganda ng International Youth Day para mapag-usapan din yung mga issues nga, katulad ng nabanggit ni Joshua, na ilan pa yun. Meron din yung mga sinasabi na issues sa mental health, di ba, ng kabataan, pati yung youth employment, tsaka yung poverty na sinasabi na ang daming ang kumbaga, mas expose yung mga kabataan sa mga ganitong mga challenges. Kaya may mga government and non-government organizations na nagsasagawa sila ng mga concerts, mga programs para ma-engage yung mga kabataan. At the same time, magkaroon din sila ng awareness sa mga pwede pa nilang i-improve as kabataan. Na katulad, ina-expose din sila sa mga, kumbaga, sa mga political processes para
alam nila kung paano magpatakbo ng gobyerno siguro in the future, ganyan. Tsaka yung mga sinasabing mga policy making, yan, ine-expose din sa mga ganong programs. Kaya maganda yung ganitong mga programa no, ng International Youth Day para yung mga habang bata pa lang sila, magkaroon na sila ng kumbaga ng blueprint kung paano magpatakbo, 'di ba? Na magkaroon sila ng mga learning sa mga previous na sabihin natin, mga previous na government officials, kung ano yung mga dapat i-improve tsaka yung mga do's and don'ts. Kaya magandang programa para sa mga natin kabataan kasi malaking percentage ng population natin, nasa 16% ng world population ang youth, yung ages 15 to 24. Kaya nga naalala ko dito yung sinabi din ni Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Kaya magandang i-mold pa lang sa umpisa. Tsaka 'di ba biblical, sinasabi na habang turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakarin para pag tumanda siya, hindi niya hihiwalayan. Kaya very thankful tayo kasi part din tayo ng MCGI Youth kasi tayo natuturuan tayo, di ba, yung mga kabataan sa atin, di ba, nakikita mo nag-engage sila sa mga mabubuting gawa. Pagka meron nga tayong MCGI clinic, di ba, mayroong mga fini-feature tayo ng mga MCGI Youth, kasama sila sa mga cleanup drive or sa mga pagtatanim ng mga mga plants, ng mga puno, para din, di ba, nakikita mo yung mga kabataan na to. Sila yung kumbaga nagiging mga bagong leaders ng ating generation na leaders ng mga mabuting gawa, influencers din ng mga mabuting gawa. Lalo na ngayon, sakto kasi yung theme ngayon ng International Youth Day ay digital sustainability. So parang tinuturuan tayo paano ba natin dapat masustain yung mga ginagawa natin sa internet na makakabuti for the betterment of the future. Hindi yung kung ano-ano lang yung mga ginagawa natin sa internet. Tsaka pagka mga kabataan tayo, dyan tayo marami talagang nakukuha ng mga kaibigan. Kaya kung meron tayong mga friends talaga, dapat ingatan natin yan para sama-sama tayo na maging leaders ng ating mundo, di ba? Sama-sama tayo dyan. Dahil meron tayong mga kaibigan, Pero kayo ba, may question ako, kaya nyo bang unahin ang isang kaibigang nangangailangan kaysa sa pangangailangan yung pansarili? Uy, minsan kapag urgent talaga, yung talagang pwede mo namang tiisin yung sitwasyon mo. O nagagawa ko yun, yung gano'n. Pero kasi, ayan. Ito na. Siyempre. Joshua before me, gano'n. Yan ang pinakita kasi ng magkapatid na John at Ethan na mas inuna ang kaibigan nilang may kapansanan kaysa sa kanilang sariling pangangailangan. Panoorin natin ang isang kwentong puno ng inspirasyon dito sa ating Kristiyano drama. Tagal naman. Nakawala ako. Ang tagal. Salamat, kuya. Lisensya ka na. Maliit ka na naman. Wala ka mang bilib sa kuya mo. Mabilis ko tumakbo. Sakto lang ako makakarating. O, yung mga paninda mamaya, ikaw mo nang bahala, no? Sige. Teka ka, kuya. Ito, tinatrabaho ba? Ay, salamat sa Diyos, Stan. Tabi mo na lang yan para may baong ka bukas, no? Sige. Sige, Sako. Sige, kuya. Ingat. Sige. Oh, dyan. Nandiyan ka pala. Yes. Kahit di na tol. Parating na rin yung kapatid ko. Siya na lang mag-uwi sa akin. Sige na, tol. Baka gabihin ka na naman dito kahihintay, kagaya nung nakaraan. Sige ka. Parating na rin kasi... O, sige na nga. Oh, mga kuya. Oh, Tan. Hatid muna natin si Kuya Jem, ah. Sige, tara. Tan, kung matanda ito, bigyan mo muna.
Kuya, sa sapatos, yung maganda, yung gusto ko. Ano ba naman yun? Ang mahal naman ng sapatos na yan. Hindi naman natin mabibili yan eh. Tara na. Tara na. Maraming salamat, Tol. Pasensya na kayo. Kasama po kayo sa nahihirapan dahil sa akin. Wala talaga akong ambag sa mga tao na nakapaligid sa akin. Huwag mong sabihin yan, Jay. Basta sa awat tulong ng Diyos, magsisilbi kaming makapaa mo habang may pagkakataon pa kami. Oo, Kuya Jay. Nandito lang kami para sa'yo. Yan, Ethan. Sweldo niyo, Diyos man. Thank you, boss. Thank you, boss. Salamat sa Diyos. Salamat po, Ama, sa maghapong pag-iingat at paglingap sa aming paggawa. Ratan, tuloy tayo sa bilhin ng sapatos. Talaga, Kuya? Tara na, umulan na. Kailangan sabihin yung ulan, baka basa pa tayo. Sige, Tol. Sige, tara na. Tara. Kailangan kita. Oh, Tol. Saan tayo nandito? Tayo mo lang ako. May nakalimutan pala ako sa classroom. Saglit lang ako. Oh, Tol, umuulan. Yung payong. Jay! Tan, okay lang ba sa'yo na salitan pa rin tayo sa paggamit ng sapatos? Bakit kaya? Hindi naman tayo bibili ng sapatos? Tan, hindi mo na sa amin. Naalala mo ba yung sinabi ni Lolo sa atin? Sabi niya, hindi man tayo nakabihis ng magandang sapatos at damit. Ang mahalaga, nakabihis tayo ng isang pusong mahabagin at ng kagandahang loob. At pagka may pagkakataon tayong gumawa ng mabuti sa kapwa nating nahihirapan, i-grab natin. Oo, Kuya, naalala ko na. Mas makakailangan naman ni Kuya Jay yung gusto niya. Ito, Ben, makakabili tayo ng sapatos sa susunod. Jay. Dad. Maraming salamat sa Diyos. Pagdamoto mo sana itong regalo na kaya na namin magkapatid para sa'yo. Hindi ko alam yung anong maisusok ko sa inyo. Salamat sa nagawa niyo para sa akin. Jay, hindi kami naghahanap, naghihintay ng kahit anumang kapalit. Alam mo, yung pagkakataon lang na mabigyan kami ng pagkakataon na makagawa ng mabuti sa kapwa namin. Napakalaking bagay na sa amin yun. At yung makaraos lang tayo, yung mga mahal natin sa buhay, sapat na yun. Kaya, salamat sa Diyos.
Magbihis nga kayo gaya ng mga hinirang ng Diyos, na mga banal at minamahal, ng isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Kolosas 3:12. Yan po ang ating Kristiyano drama na pinamagatang Bihis na gawa ng ating Pampanga production team. At yan po ay nanalo sa Anak TV Cinebata video competition na ginanap po last week sa professional category non-fiction, 13 to 17 years old category. Di ba? Congrats natin ang ating production team na gumawa ng ganitong klaseng kwento na alam naman natin very, nung in-interview ko nga yung isa yung nag-receive ng award na ito, sabi niya, yung ganitong klase ng mga kwento, may touch kasi siya ng reality, na ito yung mga nangyayari talaga sa buhay ng mga kababayan natin din na mahihirap. Pero ito yung ganitong klaseng mga kwento, mag-i-inspire to sa atin, katulad dito, tungkol sa pagkakaibigan. Inuuna nila yung hindi yung pansarili nilang pangangailangan, which is napakagandang klase ng pagkakaibigan, napaka-selfless ng ganun, na minsan nakikita pa natin sa mga bata, na maganda nating tularan, di ba? Diba? Tsaka yung team kasi, di ba, ng Cinebata na friendship through diversity, na nakikita natin na minsan kasi, di ba, hindi naman talaga kakaiba na minsan sa mga group of friends. Minsan yung mga may mga kapansanan, minsan yung mga may mga handicap na sila na isolate sila minsan, 'di ba? Minsan wala sila masyadong kaibigan. Kaya parang ang gandang film nito tungkol sa friendship through diversity, na nakikita mo na kahit na isang kaibigan nila may kakulangan, may disability, na parang hindi nila hiniwalay, na parang in-involve pa rin nila, kumbaga kasama pa rin sa kanila. Parang kinomplement nila kung ano ba yung pangangailangan niya, para maging, kumbaga wala siyang, parang mangyari na parang wala kang kapansanan. Kumbaga pinupunan nila yung pagkukulang ng isa't isa. Kaya parang ang gandang talaga niya, pasok na pasok siya dun sa team na friendship through diversity. Ang ganda na parang parang ine-example na kumbaga yung strength mo ibibigay mo sa weakness niya, na magpupunuan kayo, 'di ba? Para maging solid yung friendship. Kaya ang ganda rin ng ganong friendship, na kapag lahat kayo meron din kayong strong faith with God, na pare-parehas kayong gumagawa ng mabuti para makapaglingkod kayo sa Diyos. Kaya ang gandang kumbaga foundation ng friendship yung ganun, 'di ba? Tama. Saka yung sa tanong kanina, 'di ba, kaya mo bang unahin yung kaibigan mo kumpara sa pansarili mo. Naalala ko yung laging sinasabi ni Kuya, halimbawa may humingi sa atin ng tulong. Sabi nga sa Biblia, yung buhay nga pinapabigay sa kaibigan at sa kapatid. Paano pa kapag nanghiram sa'yo ng kaunting pera, diba? Buhay nga dapat binibigay. Paano pa yung nagpapatulong lang sa'yong magpaakay, diba? Ang dali lang nun, isang mabuting gawaan agad yun na magpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Saka nga, diba, yung kaibigan daw is kung titignan mo yung mismong word, pag mo siya, binanggit mo, pwede rin siyang yung kaibigan, ay kaibigan mo din siya. So, iniibig mo yung kaibigan na sa lahat ng panahon, hindi lang yung kaibigan mo lang siya sa ginhawa. Dapat kaibigan mo rin siya sa lahat ng panahon, mahirap man, maginhawa man, yung kaibigan mo, nandiyan ka para sa kanya. At ganun din yung kaibigan mo sa'yo. Kumbaga, vice versa. Give and take kayo dun sa relationship niyo. Kaya ang gandang kwento ng pagkakaibigan dito sa ating Kristiyano drama. Ngayon naman, syempre tuloy-tuloy pa rin ang ating mga public services. Kamustahin naman natin ang isinasagawang MCGI Medical Mission ngayon sa Barangay Doña Orani, Bataan. Mula kay Brother Melvin Arbo. Good morning po, Brother Melvin. Yes, good morning sa iyo, Brad Ian, at good morning po sa inyo lahat dyan sa studio. At syempre, good morning po sa ating Kuya Daniel at sa lahat ng ating mga kasangbahay all over the world. Brad Ian, tama po, at live na live pa rin po tayo ngayon dito sa Barangay Doña Orani, Bataan, dito sa ating MCGI Clinic na kasalukuyan po naglilingkod sa ating mga kababayan dito po sa dako po ng Bataan. Actually, Brad Ian, hindi lang po mga taga-Bataan ang paglilingkuran po natin ngayon, dahil meron pa pong as far as Olonga po na nandito po sa dako po natin ngayon. Dumayo po dito para makapagpa-check up, makapag-avail
ng ating mga libreng services na pinagkakaloob po sa umaga pong ito. At nakita po natin itong ating mga kababayan na nakaupo dito ngayon. Sila po ang nasa waiting area po natin na nag-aantay na sila ay matawag ng ating mga doktor para sa consultation, adult consultation, pediatric consultation, at yung doon naman sa may bandang dulo na yon, at doon naman po ang ating doktor sa mata, na si Doc Sarina, para naman po sa mga libreng salamin sa mata na pangbasa na ipinagkakaloob po natin sa ating mga kababayan. At doon sa may labas po na yon, makita po natin doon sa area na yon, yung atin naman pong Unit 4 ng MCGI Mobile Dental and Optical Clinic na kung saan sa ngayon po ay nagsusukat na po si Doc Lani naman doon ng mga dentures para sa mga kababayan po natin na nag-a-avail po ng free dentures, at mamaya naman po tuloy-tuloy na po yan yung pagbunot o extraction na isinasagawa po natin dyan sa Mobile Dental and Optical Clinic Unit number 4. Yan, ano? At meron lang tayong konting interview dito, Brad Ian, ano? Itong ating pasyente dito ngayon, ito kasi si Kuya Ber, ay ano po ito? Nakakatatlong beses na po siyang nakapunta dito sa ating MCGI Clinic. Kumusta naman po? Bati po muna kayo. Magandang umaga po sa lahat po ng nangyari ito. Kumusta naman po ang pagpunta niyo po rito ng 3 beses na dito sa ating MCGI Clinic? Maayos naman o, maganda naman o yung mga tanggap ng mga staff natin. Ayun o feedback ng mga nadadala ko po dito sa consultation center natin. Ibig sabihin nakakapagdala pa po kayo dito. Mga ilan na po nadala niyo po dito? Siguro nasa 7 na, 7. Yun, oh. Ano pong panawagan niyo po sa kanila para doon sa mga makakapakinig po sa atin ngayon? Sa mga nakakakinig po rito, sa mga nagsipagpunta po rito, sana po maging kalugod-lugod sa inyo yung pagpapakonsulta rito at pagpapatingin. At sana po maging patuloy pa rin po tayong mag-imbitan sa ating mga kapwa-tao, lalo't-lalo na sa mga wala ring. Libre po ba talaga yung ating ginagawa dito? Libre yun. Pati mga gamot lahat. Ayun, ano, Brad Ian, ano, yung ating pong ginagawa po rito, pati po yung after po ng consultation po nila, pwede po tayo makahingi na po ng libreng gamot sa ating pharmacy na kung saan, pag uwi po nila mamaya, ay wala na po silang puproblemahin pa doon sa gamot na kanilang iinumin o inireseta po ng ating mga doctors. Ano? Ang ating mga doctors po dito ngayon, nandito po si Doc Pestanyo, si Doc JD, andyan din po siya. At yung ating mga staff na masisipag, andyan po silang lahat. Oh. Ayan, makita niyo po doon sa malayo, si Sandra, galing pa yan sa Benguet, pumunta na dito kaagad. Ano? Sobrang sipag po niyan. Ayan. At ito naman po ang ating mga napaglingkuran na, Brad Ian, ano, as of 8 a.m. ng ngayong umaga po ay, ang ating medical consultation po sa adult ay 52 na po sila. At pediatric consultation sa mga bata naman po ito ay 17. Ang dental services po ay 33, pero ang breakdown po niyan ay 12 po ang nabunutan na po ng ngipin, 11 po ang for cleaning, at 10 naman po ang for dentures. At ang ating optical consultation po with free eyeglasses ay nasa 39 na po yan, at yan po ay may kabuang bilang na 144. Inaasahan pa po natin yan na madadagdagan dahil ngayon po ay nasa pasado alas 8 pa lamang hanggang alas 9 pa po ang ating registration. Kaya tuloy-tuloy pa po yan. Yung ating mga kababayan na nandun pa sa ating waiting area sa labas ay ma-accommodate pa natin po sila hanggang sila po ay matapos na mapaglingkuran ng ating mga doktor na mga naglilingkod po dito sa ating MCGI Clinic sa Doña Orani, Bataan. But iyan, meron lang po kaming bago kayo paalam, gusto lang po namin makabati rin siyempre kasama ng ating mga pasyente po dito, ating mga recipient. Babati po tayo ha. Ang ating bate? 1, 2, ready, go! Kami po ay mabati ng good morning, Kuya! Ayun! Balik po sa inyo, Brad Ian.
Grabe. Maraming salamat, Brother Melvin Arbo, dyan sa ating medical mission sa Barangay Doña Orani, Bataan. Wow. Yes. And from Bataan, lipat naman tayo sa Zamboanga del Sur kung saan naroon ang isa sa MCGI Mobile Dental and Optical Clinic para maglingkod sa ating mga kababayan. Kumustahin natin doon si Brother Val Villaflor. Good morning po, Brad Val. Hello po, Sir Celine, good morning, Kuya, at sa lahat ng ating mga kababayan. Buong pusong nagpapasalamat po sa Diyos ang mga kapatid sa Members Church of God International o MCGI, gayon din ang mga kababayan natin dahil sa pagdating po ng mobile clinic dito sa Municipal Gymnasium ng Bayan ng San Miguel, Zamboanga del Sur. Mula po sa General Santos City, ang nakarating na po dito ang mobile clinic number 1 at ngayong araw ay magpapasimula na po tayo ng pagbibigay ng dental at optical service. Ang bilang po na nagpatala as of 8 a.m., ang magpapabunot po ng ngipin ay umabot po sa 85, 15 naman po ang magpapalinis ng ngipin, at umabot naman po sa 210 ang nagpalista na mag-avail ng optical service ng MCGI Mobile Clinic. Sila po ang inaasahan po na paglilingkuran po natin. Sa araw po na ito, dagdag pa po ang mga walk-in. At bukod sa bunot ng ngipin, linis ng ngipin, at optical service, magkakaloob din po tayo ng libreng gupit. Dagdag pa po ang libreng almusal, tanghalian, at merienda para sa mga kababayan natin na darating po dito sa ating venue. At may nakaantabay din po tayo ng mga sasakyan upang magbigay po ng libreng sakay para sa mga kababayan po natin na walang transportation upang makarating po sila sa ating dako. At lubos po tayo nagpapasalamat sa tulong po ng San Miguel Local Government Unit sa pamamagitan po ng pag-augment ng mga medical doctors. Meron pong 2 doktor at 1 dentist mula po sa San Miguel LGU ang kasama nating maglilingkod ng atin pong mobile clinic. At ngayon po, sa link, kasama po natin, piling po natin, ang butihing alkalde ng bayan po ng San Miguel, si Mayor X Ocapan, at dito po sa bayan po ng San Miguel. Mayor, magandang umaga po. Ng UNTV, sa kababayan ko dito sa Zamboanga del Sur, most especially sa constituents ko dito sa San Miguel. Mayor, nagpapasalamat po kami sa pagpapahiram nyo po ng facility po ninyo at dagdag pa po yung mga medical doctors po. And we do hope po na yung pagdating po ng mobile clinic dito ay makatulong po sa mga constituents po natin dito po sa bayan ng San Miguel. Unang-una sa lahat, thank you so much sa MCGI or Church of God International sa inyong tulong na pinabot dito sa bayan ng San Miguel. So, given po na ang San Miguel is a fourth municipality, limited lang po yung resources namin. So, ang mga ganitong mga programa ay malugod po namin tinatanggap, no? At wini-welcome namin kasi malaking tulong po talaga ito sa aming mga kababayan na deprived po sa mga medical services, lalong-lalo na yung sa mga malalayong lugar na medyo di kayang abutin, no, ng mga health services. At saka, yun nga, yung sinasabi ko kanina na very limited yung resources namin. So, yung simula ng pag-upo ko, no, we invited kagaya last year na merong malaking medical and dental mission din na lahat ng doctors is from Taiwan and free medicine din. So initiative yun ng governor namin, tapos ang venue is dito for the whole district to sa San Miguel. So ngayon nagpapasalamat kami in behalf of the local government unit of San Miguel na dito, no, tapos dito ang venue ng MCGI, may medical, dental at saka optical pa, libreng gamot at saka yung free meals, no. So I hope this would not be the first and last, no, na marami pa kayong matutulungan
di lamang dito sa San Miguel, kundi sa buong bansa. Mayor, muli po, maraming salamat po sa tulong na pinagkaloob nyo po sa support. Baka may message pa po kayo sa mga constituents po natin dito po sa San Miguel. So sa mga kababayan ko dito sa San Miguel, I'm inviting everyone, especially yung mga may sakit, no, may dinaramdam, na pumunta dito kasi this is 2 days, no, 2 days medical, dental, and optical mission. So I hope you will grab this opportunity na makabisita, makapagkonsulta dito sa ating mga doktor na nandito ngayon, no, from MCGI, and we have also RH doctors, no, and ang wife ko din is papunta dito, she's a physician, so tutulong din siya, no, sa consultation. So again, buong puso po kaming nagpapasalamat sa MCGI sa inyong tulong na ipinaabot dito sa bayan ng San Miguel, at ito po ay isang napakalaking tulong para sa amin. At maraming salamat po sa Diyos, sa Celine. At yan muna ang latest dito po sa bayan po ng San Miguel, at bumabati po kami ng good morning kuya po sa lahat po ng mga kababayan po natin. Salamat po sa Diyos, Brother Val Villaflor, live mula sa San Miguel, Zamboanga del Sur. Thank you rin po kay San Miguel, Zamboanga del Sur, Mayor X. Ocapan. Salamat po sa Diyos sa mga nangailangan po ng dental services and optical services. Punta lamang po kayo dyan sa area po nila. Ngayon naman mga kasangbahay, muli naman nagtungo sa Guatemala ang MCGI volunteer doctors and nurses para maglingkod sa ating mga kapwa-tao doon. Bukod sa libreng check-up ay nakapagpakaloob din tayo ng libreng mga gamot at assistive devices. Hindi naman inalintana ng MCGI medical team ang mahirap na lakbayin dahil sa paghahangad na matulungan ang mga nangangailangan. Ante todo, darle gracias a Dios por la vida que nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el esfuerzo que ustedes hacen ayudar a las personas, porque es una institución, una donación que ustedes vienen de lejos para ayudar a muchas personas. Sí, gracias a Dios, eso primeramente, porque si Él no les pusiera eso en su corazón, no estarían haciendo esta labor. Y que Dios bendiga a todos ustedes y todos los que hicieron posible, porque aquí ya hay más entidades, ¿verdad?, que apoyaron. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias, siempre. Infinitamente gracias a Dios y a ustedes. De mi parte estoy muy agradecido con ustedes por haber venido acá a este lugar. Muy importante era la jornada que llegara aquí. Que por Dios vienen ustedes aquí y por Dios nosotros les acompañamos acá. Ustedes miren que bastante gente acompañó a la jornada. Primeramente le damos gracias a Dios y a la iglesia MIDI. Hemos visto que es un beneficio muy grande el que ustedes traen para nuestras comunidades, para nuestro municipio, y se han realizado ya 2 actividades en el casco urbano. Nos dimos cuenta de que la gente muy contenta por el beneficio que obtiene. Pues le damos las gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente en este proyecto. También le damos las gracias a ustedes porque se ve la ayuda que nos traen, tanto en los médicos como también en la canasta básica que les dan, que realmente es de gran beneficio para la familia. Aparte de la salud, también están viendo lo que son los alimentos. Lo invitamos a él a que pueda venir, que venga a conocer nuestro pueblo, a conocernos, a conocer nuestra gente. Aquí lo vamos a atender, lo esperamos con los brazos abiertos y esperamos en Dios y en ustedes que no sea esta la última actividad, la última campaña, y que podamos seguir de la mano apoyando al pueblo de Morazán. Gracias, hermano Daniel Razón. Pues para mí es una gran ayuda, porque uno a veces, aunque quiera comprar, no puede. Entonces ya con esto ya me beneficio, porque aunque sea para él, voy haciendo a él su comida. Desearles lo mejor y que Diosito los bendiga y
que sigan adelante porque está muy bueno esta ayuda. Muy, muy bueno. Les bendiga grandemente, ya que no hay palabras. Hay personas que no ayudan estando en el propio país, y venir de lejos a dar una ayuda es grandioso, ¿verdad? Preocuparse por el prójimo, venir desde lejos para que esto ocurra. La verdad que es un esfuerzo muy grande y que Dios les pone en cada corazón. No hay palabras, porque estando uno en su propio país a veces carece de esa ayuda. Y uno poder ayudar al prójimo en otro lado es porque Dios lo permite. Muy buena, porque habemos mucha gente que no tienen para pagar una consulta así particular, y ya por medio de estas jornadas se ayuda a las personas. Pero así con la situación que está ahorita, que no hay dinero, y los medicamentos que dan, todo regalan. Les agradezco mucho por darme mi andador también de mí. Gracias, y gracias a Dios y gracias a ustedes. Ante todo, darle gracias a Dios por la vida que nos da a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el esfuerzo que ustedes hacen ayudar a las personas, porque es una institución, una donación que ustedes vienen de lejos para ayudar a muchas personas. Y ese esfuerzo Dios se los pagará muy grandes a ustedes. Y las gracias que les damos a ustedes por estar acá ayudando a todas estas personas, no solo a mí, no, que a muchas personas de diferentes países, ¿verdad? Y eso les doy las gracias a ustedes. Salamat sa Diyos dahil talagang international tayo na tumutulong, hindi lang dito sa mga sa Pilipinas na nakakatuwang tayo sa ating mga kababayan, kundi sa ibang bansa din. At ito, greetings na po tayo. Thank you, Natural One Salon, for making my hair healthy and looking great. Alam niyo ba mga kasangbahay, sila lang ang one and only hair salon in the Philippines that offers no harsh chemical treatments, 100% all-natural organic hair color options, at walang haircut for women. You can check them out at Natural One Salon on Facebook and other social media platforms. Natural One, ang #1. We would also like to thank Adlaon Optical. Visit their branches in Baliwag, Bulacan, at Super 8 Warehouse, and beside Kong Pancho. They also have a branch at Aliw Complex, Calvario, Meycauayan City. You may also reach them at 0922-878-5911. Good morning sa aking Mamsi. Hello, Mamsi! Hello, Mamsi! At batiin naman natin ng Happy birthday to you! May Shanghai pa yan. Arjun Lloyd Payabya. Meron pa talaga tayong, may vibrato ako dun ha. Ano kaya mo? And of course, Dr. Joseph Lee would like to thank Genesis Organic Spirulina. Ito ay isang uri ng superfood na siksik sa protina, vitamins and antioxidants na kailangan ng ating katawan. Ito ay 100% organic and natural at walang malansang amoy, kaya sigurado kang high quality. Siguro din may complete nutrition ka everyday with a trusted superfood. Genesis Organic Spirulina. For increase in orders, contact 0977-688-5730. Also available online and selected Mercury Drug outlets. And we would like to thank Lendason Gas Corporation, your partner for all industrial and special gases needs. Their other products include regulators, welding and cutting outfit, centralized supply and manifold system, and pipeline installation. For inquiries, please contact them at 8824-0867 and 8824-9360. Maraming salamat po ulit sa lahat ng mga nanood sa atin simula kanina sa ating Rise and Shine segment with Kuya Daniel. Bukas, magkita-kita tayo muli, God willing, dito lamang sa Good Morning, Kuya! Shoutout kay Tini na nasa